Cabading Elementary School now have adequate facilities that help promote cleanliness and good health. In addition to this, Kids Shine started a project that involved teaching children to improve their hygiene practices through the help of Bulilit health promoters. Can you still remember the kids that we have interviewed 2 years ago? Ako po si Jane, isang Bulilit health promoter. Ako po si Chrismar, isang Bulilit health promoter. These kids, Chrismar and Jane, were one of Cabading's pupils with poor hand washing and hygiene practices. Because of unavailability of facilities, let's see how they are doing. Kamusta ka na, Jane? Okay naman po. Ano ang iyong naging role bilang Bulilit health promoter dito sa Cabading Elementary School? Ang naging papel po namin, kami po yung nagtuturo, kasama po kami doon sa activity na po yun, na kami po yung nagtuturo mag-toothbrushing, hand washing, at nag-storytelling din po kami sa tamang pagkain na masustansya. Paano nakatulong ang pagkakaroon ng isang malinis na palikuran at hand washing area sa inyong kalusugan at sa iyong pag-aaral? Ang naging tulong po nun sa amin, kasi po yung iba pong bata, dati po wala po kaming mga, washing facilities, tapos po yung mga kubeta po, kaya po yung mga iba ho, dyan lang po sa tabi-tabi lang po umiihi. Ngayon po, meron na po kaming mga ihian, dyan na po kami po, umihi, kaya po malaking tulong po sa amin. Bilang isang BHP, paano mo hinihikayat ang iyong mga klase na pangalagaan ng kanilang kalusugan? Yung mga binigay niyo pong mga toothpaste, toothbrush, mga sabon po, nagagamit po namin dito. Kaya po yung mga bata po, naaaliw po o nagugustuhan po nila na mag-hand washing 3 times a day o kaya po bago po kumain, pagkatapos kumain. Tapos po yung mag-toothbrush po, meron na po kaming pagkukunan ng mga gamit po. Paano mo naman nagustuhan ang isang pagiging Bulilit health promoter? Ang nagustuhan ko po bilang BHP, marami po kaming natutulungan ng mga kamag-aral ko po at kapwa ko po na maging malinis sa katawan kahit po nandun po sila sa bahay at marami po silang natututuhan po sa amin, pati rin po kami. Kumusta ka na, Chrismar? Okay naman po. Ano mo napansin mo na pagbabago sa iyong sarili mula nung ikaw ay naging Bulilit health promoter sa mga kaklase mo at sa paaralan? Ang napansin ko pong pagbabago sa akin, nung di pa po ako BHP, wala pa po, pag dumadaan lang po kami, hindi po kami pinapansin. Nung naging BHP na po kami, binabati po kami, kung ano po, tulad po ng magandang umaga po, minsan gumagalang po sila sa amin. Naghuhugas din po kami bago kumain at pagkatapos kumain, at nagsisipilyo din po kami. Kaya po lahat ng bata po dito ay malilinis po. Chrismar, ano ang mga nagustuhan mo sa pagiging isang Bulilit health promoter? Kaya ko po naging gustong maging BHP upang matuto po ako ng mga basic ng tulad po ng paghuhugas ng kamay at pagsisipilyo para maituro ko rin po sa mga iba. Ano-ano ang mga natutunan mo bilang isang Bulilit health promoter? Paano mo ito na i-apply o nagagamit sa iyong bahay at sa paaralan? Ang natutunan ko po bilang BHP ay ang pagiging magalang, disiplinado at matulungin. Nagagamit ko po yun kahit nasa bahay lang po ako at labas ng paaralan. Good morning, Sir Martin. Kamusta po? Good morning to, ma'am. Ito po, mabuti, ma'am. Opo naman. Salamat po.
Sir Martin, ano-ano po bang mga programa dito sa Kabading Elementary School na nagpapalaganap ng kalinisan sa kapaligiran at higit sa lahat sa sarili? Ma'am, about sa programa ng kalinisan sa aming paaralan ay ito po ay daily routine na po ng aming mga mag-aaral sa aming paaralan. So doon sa mga lituntunin na dapat nilang gawin ay ito ay ini-integrate na ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Sir, paano niyo naman po hinihikayat ng inyong mga mag-aaral para pangalagaan ang mga bagong palikuran at sundin ang mga tinuturo ng Bulilit Health Promoters? So, sa mga bata naman, especially yung kinder, grade 1 o yung maliliit na mag-aaral, ay tinuturuan po yan ng mga kaguruan dito. Sinasamahan nila sa palikuran at pati doon sa silid-aralan ay kanilang tinuturuan paano ba ang paggamit talaga ng palikuran. Ganon din ang mga Bulilit promoters natin, health promoters. Sila rin po ang nag-guide sa mga maliliit na ating mga mag-aaral dito dahil sa tulong nila at dahil din po sa mga ibinigay na mga itinuro ng mga Bulilit Health Promoters na during workshop and seminars ay naturuan po sila. Kaya iniambag naman nila sa kanilang mga kamag-aral, lalong-lalo sa mga maliliit na mga mag-aaral. Ano po ang naging epekto ng mga proyekto ng Save the Children at Wrigley sa inyong paaralan at sa inyong mga mag-aaral? Okay, malaki ang naging epekto ng proyektong binigay sa amin ng Save the Children and Wrigley Foundation. Lalo-lalo sa mga kabataan. Sila ay nagkaroon ng kaalaman, kaayusan sa kanilang sarili dahil sa mga seminars na ipinagkaloob sa mga guro at sa mga kabataan na namumuno dito sa Bulilit Health Promoters ay natutunan nila ang tamang kaayusan ng kanilang sarili, yung tinatawag nating personal hygiene. So, alam po namin na itong mga natutunan ng mga kabataan ngayon ay dala-dala nila sa kanilang paglaki. Dahil meron tayong kasabihan, sa murang edad pa lamang ay turuan na natin ng mga bata at hanggang sa paglaki nila, dala-dala nila ito. At ito yung itinuro ng Save the Children Foundation and the Wrigley Foundation ay alam namin, dala-dala nila ito hindi lang sa kanilang paglaki, kundi pati sa kanilang mga tahanan. At alam namin ay ibabahagi din po nila ito sa kanilang mga maliliit na mga kapatid o pati na rin ang kanilang mga kamag-anak. Kabading Elementary School has clearly shown how the Kids Shine project improved the health and nutrition of school children, which evidently translated into better academic performance. We are happy to be part of their progress. And we assure you that this program will continue to serve children as we strive for a better and brighter future for them.